Pinag-aaralan ng mga magulang ng batang 10 taong gulang ang mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyong naglagay ng paputok sa isang bintana na ikinasugat ng kanilang anak. Sa tinipon ng pagsabog, kinailangan putulan ng kamay ang biktima. Saksi si Dano Tingkungko. Agad na nagpulasan ng mga batang naglalaro sa bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila noong January 5. Ang dahilan ng pagsabog, paputok na kung tawagin ay dart bomb. Nasabugan nito ang 10 taong gulang na babaeng nagro-roller skate habang nagbabalanse sa bintana kung saan nakakabit ang dart bomb. Nagbalance po siya dun sa may bintana na may paputok po. Yung klase po ng paputok nun, sir, pag nahawakan mo lang isasabog. Ngayon po, pag sa hawak po pag sandal po ng anak ko, biglang sumabog po. Tumalsik po yung anak ko, nauntog po yung mukha, tapos po yun po. Yung left hand po niya, yun po yung pinaka-damage talaga. Isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang batang babae. Nakaligtas siya pero kinailangan putulin ang buong kaliwang kamay niya na naubusan ng daliri dahil sa pagsabog. Ang paliwanag po sa akin ng attending physicians, ay mabubulok lang daw, wala na daw po natirang daliri. So kailangan mabubulok daw lang po kung hanggang doon sa mga daliri lang. So kailangan ilagpas daw po ng pulso para daw po malagyan din ng kahit paano ng artificial hand. Meron daw po kami pang-provide, darating ang araw para daw po hindi masyadong yung bata, mabuli, matukso. Dinala naman sa Manila Reception and Action Center o RACS ang 14 anyos na lalaking naglagay umano ng paputok sa bintana. January 7 o 2 araw matapos ang insidente, nagharap sa barangay ang mga magulang ng biktima at ng suspect. Nag-hearing naman po kami, yung magulang naman po humingi ng pasensya sa amin. Ayun po, dahil 14 years old yung bata, na-turn over naman sa RACS, sa may City Hall. Sa criminal case daw po, hindi po namin masasampahan. Yung unang hearing po namin, sir, puro sorry lang po, pasensya na sa nangyari. Wala naman po ibang inoffer, basta pasensya, humingi ng dispensa sa akin. Ako naman, very calm lang ako kasi ayoko naman sabayan yung galit dahil sa legal kami nag-umaasa. Humingi naman ng tawad ang mga magulang ng binatilyo. Humingi po ako ng patawad sa magulang ng biktima. Kahit hindi sapat ang humingi ng tawad, hingi sana po ako ng tawad sa kanila po. Kung may maitulong po kami, kung ano, kaya namin. Pinag-aaralan na ng mga magulang ng biktima ang mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo kabilang ang paghahain ng danyos. At kahit aksidente ang nangyari, ang pinakamahirap daw sa pamilya ay habang buhay nang dadalhin ng bata ang kanyang sinapit. Forever niya dadalhin yung putol ng kamay niya. Yung galit, nandun din po, pero hindi ko kayo magalit kasi nga minor yung bata. Ang inaano ko na lang, sir, na yung matanggap ng anak ko, kasi may future yung anak ko, sir, 10 years old yan, active sa school yan. Kung ano man po yung makakabuti sa anak ko, yun na lang yung pinagdarasal ko, yung matanggap niya. Yung nangyari sa kanya, hindi siya mabuli sa school, aksidente, pero gusto ko may managot sana, sir, sa legal na paraan. Yun lang naman po bilang magulang. Kasi gabi-gabi mo makikita yung anak mo na umiiyak na gano'n. Akala na namin, nababangungot, sir, Ipinablotter na rin ang magulang ng biktima sa pulisya ang insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.